Hello, hello, Leo Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong weekly reading for June 9 to 15. So Leo, kunin mo lang yung makaresonate ka ha and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Leo yun. Kaya relax ka lang, enjoy the reading, and gamitin mo ang iyong intuition para makuha mo yung akmang message na nalalabas sa ating reading for day na para sa iyo nabigay ng yung spirit guide sa ating reading for today. So Leo, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you again for your generosity and kindness po and for your support dito po sa James Tarot page every time na meron po tayong reading for Leo. So Leo, ano naghihintay sa inyo ngayon June 9 to 15? Inhale and exhale. At the center of your reading you have the Fool card. Beautiful. In the area of what you want, you have the King of Cups. In the area of what you need, you have the Justice card. Lovely, lovely, lovely. In the area of what's affecting your current energy, you have the Ace of Cups. Wow. In the area of your near future, meron ka namang wow, 8 of Wands. Telling you a brand new start, new beginning, good news after good news. You're on the right direction. Pag-usapan natin yan in detail mode later on. In the area of your challenge this week, you have the Queen of Swords. In the area of your fortune, wow, 9 of Cups. Alam mo na Leo, kung lagi po kayo nanonood sa akin, kapag lalabas si 9 of Cups, this is a confirmation for you to make a wish. Ngayon na. Nag-wish ka na ngayon, close your eyes, be precise, be concise, be specific. Because 9 of Cups is a wish fulfillment card, kaya idasal mo na yan, i-wish mo na yan ngayon. So that your spirit guides and angel guides get the frequency and energy of your wishes para mapabilis ang pagdala niyan sa langit at matupad agad-agad. So ngayon na, pwede mo rin i-pause ang video and make your wishes ngayon na din. Okay? 9 of Cups is on your area of fortune. So congratulations. May fortunate fulfilling wish ka this week. Congratulations, Leo. In the area of your divine advice, you have the 4 of Wands. Lovely. And your outcome, Leo, pag-usapan natin later, itabi muna natin to dito, nakataob. Mamaya pare-parehas nating titignan kung anong outcome mo sa linggong ito. Okay? So bago natin basahin kada cards, ng specific and very very detailed, ay magkaroon muna tayo ng lingering energy sa background mo. Ano yung parang magagamit mong enerhiya or frequency of your life this week, kaakibat na magagamit mo in your everyday na gagawin sa linggong ito. Okay, you have wow, 9 of Pentacles. This is all about you experiencing heaven on earth. Okay? Pag sinabing experiencing heaven on earth, you're enjoying things sa mga bagay na pinaghihirapan mo this week. I'm seeing someone getting that money or buying something from your sahod o kaya meron kang pinag-ipunan, ito yung linggong ito para gamitin na yan. For some, nakita ko na magkakaroon ka ng malaking pagkakataon para, I don't know, parang self-indulgence, parang luxury, ganyan. So parang kung bibili ka ngayon ng gamit, kapaganda ka ngayon, papasalon, o kaya buying things for your family, for your kids, parang ito yung pagkakataon na magkaroon ka ng sapat na kaperahan to spend. Okay, Leo? Magkakaroon ka ng opportunity na mag-acquire ng kaperahan para may pambili ka ng ganito, pambili ng ganyan. I'm hearing someone will pay na sa'yo sa mga pinautang mong noon, ngayon may magagamit ka na. For some, talaga naman makakaroon ka ng a different means kung paano ka makakahanap ng pera to this week na ito. Nakita ko na this will be something na talaga magagamit mo. I'm hearing puhunan. Kung naghahanap ka ngayon ng puhunan, parang ito yung darating sa'yo this week. A brand new beginning for you to earn more and spend more and save also. Magkakaroon ka ng sarili mong ipon na pwede mo ma-share sa iba. Narinig ko dito na parang magiging matalino ka daw, Leo, this week sa paghawak ng pera. I don't know why. Yes, medyo opposing yung ideas, you have the money to spend but also being smart with your spendings, ganyan. So parang dito sinasabi ng spirit guides mo sa kabila o kaya sa panahon na mag-iipon ka pa rin this week o pag-aayusin mo yung kaperahan mo, magkakaroon ka rin ng parang urge o parang tawag ang damdamin to spend for yourself. Ngayon, parang iniisip yung kaligayahan mo. Dapat parang naramdaman mo na sa moment ng pagkayod mo sa trabaho o pag-ipon mo ng pera o pag talagang Google mo na maraming oras para lang makaipon at para lang magkaroon ng pera. Sinasabi ng spirit guides mo na ngayon para magkakaroon ka ng kalakasan to really enjoy it. Okay? Parang ngayon, parang sasabihin mo sa sarili mo, ako naman, please, bibili naman ako kahit isa lang.
Alam ba, bibili ka lang isang sapatos, kahit isang sapatos lang, hindi ko naman to lagi ginagawa buwan-buwan. So parang sinasabi mo sa sarili mo, ito yung pagkakataon for me to have some enjoyment naman sa panaghirapan ko, ganyan. So ngayon, financial freedom, I'm seeing you enjoying the fruit of your labor. Nakita ko na ngayon parang sinasabi mo sa sarili mo, bakit hindi ko man lang napapakinabangan yung pinaghirapan ko? Bakit ako, pagkakuha ko ng pera, bigay agad ng bigay o kaya bayad agad ng bayad, and then parang pipikat ka na lang pagising mo, wala na yung pera, ubos na kasi naibayad na o kaya na-spend na for something else. Pero ngayon parang lalaanan mo ng oras yung sarili mo, yung sarili mong kaligayahan, yung sarili mong needs this time around. So congratulations, this is all about your independence, financial independence, na hindi ka naaasa sa iba. Ito yung pagkakataon, parang nakita ko someone, a very, very independent, strong Leo will now start to have their own business, magkatayo ng sariling pagkakakitaan, maghahanap ka ng sideline for yourself, o talagang solid na trabaho na alam mong hindi ka naaasa sa iba at ikaw na mismo ang gagastos para sa sarili mo. So, very, very independent and financially independent ka this week. Okay, Leo? So, pag-usapan natin na yung spread, ilan ang yung major arcana? You only have 2 major arcanas here. Meron kang Justice card and the Fool card. Wow, very, very powerful cards. Yung isa, nasa core mo. Sabi, ito yung ito yung malaking epekto sa kabuuan ng yung buhay this week. Nakita ko dito paunang mensahe mula sa yung major arcana. Sinasabi ng spirit guides that you have the brand new start, and ito ay nangangailangan ng tamang hakbang, tamang aksyon at kalkuladong mga kilos. Okay, Leo? Ito yung parang sinasabi ng spirit guides mo na ngayon magsisimula ng bumalanse ang buhay mo. Kung dati parang puro trabaho, pagod ka na, and then bahay, wala ka ng oras sa kanila, parang feeling mo kulang na kulang yung nilalaan mo for them, o kaya sobrang trabaho pero maliit lang ang sweldo. Parang iniisip mo, bakit hindi balanse ang buhay ko? Bakit hindi ko na-enjoy yung mga bagay na gusto ko? And then puro bugbog, pagod, tiyaga ako sa isang bagay na parang ang konti lang ng reward, ganyan. So ngayon, magsisimula ka daw, kakaroon ka ng bagong simula in your financial independence that will give you the balance that you need. Okay, Leo? Napakagandang paunang mensahe sa iyo ng iyong spirit guides for the week. So, start na tayo sa iyong detailed every card reading. So, at the center, you have the Fool card. Dito sabi ng spirit guides mo, Leo, now you're entering a brand new start. Meron kang sisimulan na bago sa buhay mo. Ramdam ko yung parang excitement and may kahalong kaba, o kaya may halong parang this time around kailangan ng babago. This time around kailangan na. That's what I'm hearing. Na parang itong bagong simula nito, alam mo, kaperahan ng handog. Alam mo na ito yung babago sa buhay mo. Ito rin yung magbabago sa financial status ng family mo. Ngayon parang tinatawag ka ng spirit guides mo to really risk something. Try it. Do it. Wag mong katakutan, wag mong pagdudahan ng kakayanan mo. If there is an offer coming to you this week at alam mo na medyo malaki o medyo nakakatakot o medyo unfamiliar, pero handa ka naman sa loob-loob mo, parang ready ka na to do this, to try this. If someone from a competing company or competing job na parang hinahire ka because nakita nila yung potential mo, and ikaw natatakot ka before to take a leap of faith or to jump from one job to the other, parang ito yung sabi ni Spirit Guides na parang why not kaya itry mo? Why not gawin mo na this time? Because nakikita niya na parang ito na yung panahon para bigyan mo ng malaking importansya yung financial freedom this time. Ngayon, ikaw naman, ngayon parang hahabulin mo naman yung malaking plano for your future, especially pagdating sa yung savings and earnings. The Full card here is telling you na kahit unsure, kahit hindi ka ganun kasigurado sa lalagapakan mo doon, o kaya dadatnan mo doon sa trabahong yun, o sa endeavor na to, o sa paglipat na ito, o sa sisimulan mo na ito, nakita ko na handa ka and you are prepared and that you are willing to do something new for your life. Kasi parang, I don't know why, naramdaman ko yung parang sawa ka na doon sa dating kinalalagyan mo o sa ginagalawan mo ngayon, kaya handa ka nang sumugal sa isang bagay. Parang sinasabi mo, it's time for me to grow. It's time for me na para magkaroon naman ng bagong hangin, bagong environment, bagong people, o kaya bagong simula. Kasi talaga namang ngayon, I'm feeling someone sa inyo, Leo, na parang kakahiwalay lang o nagsisimula sa buhay because nagbago yung marital status mo o nagbago yung family dynamic nyo. It's either ikaw na ngayon yung bagong breadwinner, o kaya ngayon nagbibigyan ka na ngayon pagkakataon to really
have the time and power na makapag-provide for the family, and ikaw ginugugol mo lahat na makakaya mo to really go there and have that financial stability na kinakailangan mo para makapag-provide ka, makapag-share ka, pero at the same time parang gusto mo na rin magbago para sa sarili mo, because before ang dami mo gustong bilhin, ang dami mo gustong ma-acquire na property or gamit para sa sarili mo, pero hindi mo magawa-gawa before. Ngayon parang may kalakasan ka to do that. You have the enormous freedom and independence to start something na matagal mo nang gustong simulan. At ito na yun. Confirmation for you. Someone will travel, someone will have a brand new life or a different place. Ngayon parang susubukin ka din ng tadhana to try something else sa ibang lugar na talaga namang you need to adjust and you need to make sure na kaya mo mag-settle down there. Okay, no? Nakita ko rin dito na you're gonna land on a different job, on a different opportunity. Nakakaiba, bago, sobrang exciting sa pakiramdam, pero you have to learn a lot. Ano? Pero nakita ko yung pag-asa from you na parang, okay, gagawin ko to, kaya ko to. Para kang lilipat ng ibang school, parang gano'n. Yung alam mo yung pag-transfer ka from different school. Parang gano'n yung feeling. May kaba, may excitement kasi bagong lugar, bagong mga magiging kaibigan, bagong mga tao, and bagong opportunity for you to learn and also to expand yourself. Okay? The full cards being clarified by the 5 of Swords. Okay, so ngayon, nag-ugat ito sa mga bagay na parang feeling mo tama na, ayoko na. Sobrang hirap na talaga ako sa dati. Whether or not feeling mo sobrang unfair yung treatment sa'yo. Kaya lumabas si Justice card here, parang feeling mo super unfair yung trato sa'yo sa past job, super pangit yung trato sa'yo ng family mo, o kaya feeling mo you're so down. Maraming tao sa buhay mo ang pinaparamdam sa'yo na worthless ka, o wala kang silbi, o mahina ka, o kaya ngayon ka pala nagkakaroon ng sarili mong boses, ngayon ka pala nagkaroon ng sarili mong identity and freedom to do what you want. And ngayon parang nagre-reflect ka pa, parang kakayanin ko ba to, magagawa ko ba to, ang daming tao nagbibigay sa akin iba't ibang opinion, especially sa mga something na gusto mong gawin solo. So parang sabi ni Spirit Guides na okay, sige, kaya mo yan, worth it ang lahat. Ngayon may realize mo, Leo, you're gonna win this battle, especially sa bagong simula mo. Ito ang right time for you to really start moving na. Okay, because ang path naman ito ay financial independence mo. Sarili mong pera, sarili mong kita. Talagang parang alam mo yun, nagtatayo ka ngayon ng pundasyon sa ginagawang bahay, parang ganyan. So parang ngayon you're just building the groundwork para sa bahay mo o sa buhay mo in general, na parang ito yung pagkakataon na patunayan din sa mga naysayers, sa mga bashers, sa mga hindi na naniniwala sa'yo na kaya mo magsimula ulit. Especially doon sa mga taong nagpabaksak sa'yo o kaya yumuyurak sa'yo na parang okay, sabihin nyo na gusto nyo sabihin, okay lang ako, kaya ko magsimula ulit. At I will do this with grace, I will do this with pride, I will do this na talagang malakas ang loob mo, okay? Kaya mo yan. I'm hearing worth it ang lahat. Worth it ang simulan ito, worth it ang pag-alis mo, and worth it ang pag-iwas mo sa mga taong yun at magsimula ka na ulit on your own. And tingnan mo naman yung magiging outcome mo o magiging energy mo this whole week. Financial freedom, independence, doing things that makes you happy, okay? In the area of what you want, you have the King of Cups here. King of Cups, ngayon, gusto mo lang maging maayos ang lahat. Gusto mong katahimikan. I don't know why I'm seeing you. Gusto mo lumayo. Gusto mong tahimik. Gusto mo lang mag-isa. Para ayaw mo na makipag-deal sa ibang tao. Ano, Leo? Like I've said, parang nanggaling ka sa isang magulong sitwasyon with the 5 of Swords here, kaya gusto mo na bagong simula. Parang ito yung pagkakataon para sa'yo na mag-solo muna. O isipin mo na yung sarili mong katahimikan, peace of mind, and also parang kasing pagod ka na sa drama, pagod ka na sa away ng kahit sino man o issue nino man, na parati kang sinasali, parati kang pinapasok sa gulo na yun kahit naman ikaw ayaw mo na. Parang now you're very, very emotionally matured. Hindi ka napapatol. Ganun, that's what I'm hearing. Na parang kung ano man ang sabihin, ano man ang gawin, ano man ang iparatang sa'yo, okay na, sige na, papahinga ko na yan, ayoko na mangialam sa inyo. Sarili ko naman ang iisipin ko, ganyan. So ngayon, parang nagiging parang nagiging bigger person ka na sa bawat sitwasyon. Hindi ka na basta-basta pinapangunahan ng emosyon mo. Hindi ka na nagre-react o kumikilos o maakto base lang sa naramdaman mo. Ngayon parang pinag-iisipan mo muna, parang worth it ba na labanan yun? Worth it ba na pansinin ko yan? Worth it ba na patulan ko yan? Ngayon parang iniisip mo na lang yung mas mahalaga, kumita ng pera, yung magpayaman, magkaroon ng sarili mong ipon na hindi ka naaasa sa ibang tao, na parang ito malayang-malaya ka to enjoy what you want to do, to buy what you want to buy. Ngayon parang nakikita ko sa'yo na ano man ang sabihin nyo, okay ako, basta focus ako sa gusto ko. Okay? Hindi ka napapa-apekto sa kanila. The King of Cups being clarified by
The Six of Swords, yes. Ngayon, focus ka talaga sa tagumpay ng buhay mo. Gusto mo nang maging malaya at maging tahimik ang buhay, away from chaos, away from drama, away from conflict, especially itong mga nakaraang buwan. Na parang, I don't know, parang nanggaling ka sa isang away o nanggaling ka sa isang di pagkakaunawaan with someone na ngayon parang na-realize mo, I have to be alone, I have to be independent. Kung aasa ako sa kanila o kung lagi ko sila ikikip sa circle ko, walang mangyayari sa akin. Parang sila yung humaharang sa'yo pababa. O yung mga sitwasyon na ito na parang feeling mo, ang gulo-gulo. Ano? So ngayon parang you just want to be alone, just want to find your peace of mind, peace of heart, na alam mo walang nangyayari kasi lagi na lang may drama o lagi na lang may gulo o sigalot. Kaya ngayon, you just want to go out and find your peace. Parang gusto mo na mag-transition patungo doon sa tahimik na buhay. Gusto mo na lumayo, gusto mo na umalis. Like I've said kanina, parang gusto mo talaga magkaroon ng space against them. Ayaw mo na makisama sa kanila. Pag nandyan sila, lumalayo ka, hindi ka dumidikit o kaya hindi ka na nakikisama o nakikisalo doon sa mga chismis-chismis o sa ugnayan sa kanila. Ngayon, you're just learning to be on your own. And ito yung parang empowering para sa'yo, Leo, na parang, kinaya ko lumayo sa kanila. Kinaya kong maging mag-isa o kaya tumayo sa sarili kong paa away from them. And now, ang isip mo ngayon nasa katahimikan patungo sa safer, calmer place. Ano? Sa buhay mo. Pwede rin literal, baka meron sa inyo na gusto nang umalis ng bahay o umalis ng city o umalis ng school o umalis ng trabaho. Ngayon parang handang-handa ka na to do that because pinaprioritize mo yung mental health mo, yung katahimikan mo away from chaos, away from drama. Okay? In the area of what you need, you have the Justice card. Ngayon, parang alam mo rin totoo. Sabi ng iyong spirit guides. Ngayon malalaman mo daw yung totoo this week na ito. Ano yung totoo na yun? Ibig sabihin baka meron kang malalaman tungkol sa mga relationship mo na parang okay, hindi pala talaga kita kailangan. Masasabi mo yan sa partner mo na very toxic. Ngayon gusto mo na mag-isa? Gusto mo na kumita para sa sarili mo para hindi mo na kailangan makipag-deal pa sa taong ito o makisama sa isang taong ito kasi umaasa ka sa kanya before, especially financial, di ba? Ngayon parang nalaman mo na yung katotohanan na babalanse sa buhay mo na hindi ko pala kailangan ikaw para mabuhay ako. Hindi ko pala kailangan makisama sa'yo because I can do it on my own. I can have my money on my own and I can enjoy a life on my own. Ngayon may pinangahawakan ka for yourself. A brand new start, a brand new beginning, away from chaos, away from those parang triggering people or triggering moments na parang gusto mo ng katahimikan, gusto mo ng lumagay sa maayos na buhay. Kaya nilalaban mo yung mga bagay na gusto mo. Ngayon, parang yung mga unfair na bagay sa'yo, na binigay sa'yo ng buhay o ibang tao, itong mga nakaraang buwan, nakaraang taong, past decade pa, 10 years ago, parang nagkasya ka o pinagtiisan mo yung isang bagay, isang tao, isang sitwasyon. And now you're just putting the justice back to yourself. Parang yung pinagkait sa'yo noon, ngayon kukunin mo na siya. Kung ano yung bagay na parang feeling mo sobrang unfair dati, ngayon handa ka na ilaban. Handa ka rin tumayo sa sarili mong paa at gawin yung mga bagay na feeling mo dapat ay para sa'yo. Okay? Parang ngayon hinahabol mo din yung mga nasayang na oras, nasayang na pagkakataon na sana nakuha ko na before pero ngayon nanghihinayang ka man pero alam mo this time around time na para bumangon at bumawi. Okay? Now is the right time for you to really fight, get back on life, and do the things na matagal mo nang gustong gawin. And I'm hearing good karma is gonna come to you and the karma that they deserve ay mabibigay sa kanila yun ni God. And ikaw, kailangan mo talagang to move forward na iwan na sila, iwan na yung past, iwan na yung magulo, and find the truth of your life. The truth of your life is something na talagang path mo. Ano ibig sabihin nun? Ano ba yung gusto talagang gawin ni Leo? For example, for the past 15 years naging single mother ka at lahat naging nanay ka, lahat binigay mo sa asawa mo, sa mga anak mo. And then may biglang katotohanan kang malalaman na parang hindi pala worth it yung pagbuklod ko sa taong ito because na-realize mo hindi siya para sa'yo o naghiwalay kayo, something like that. And now you're ready to conquer your life again being a single mother o kaya ngayon balak mo nang kumita on your own, away from the chaos, away from yung parang pagiging dependent mo sa taong hindi pala deserving ng love mo. Ngayon babangon ka na mag-isa, magkakaroon ka ng sarili mong kita, sarili mong negosyo, sarili mong kaperahan. And now you are ready na parang to conquer things. To find something for you. Parang sabi mo, nasayang yung oras ko sa kanya. Kaya ngayon parang binibigay sa'yo ni God yung mga bagay na nalimot mo o mga bagay na pinag-ubaya mo before. And now parang magsisimula ka ulit. Some of you are going back to school. Some of you are tinatapos na lang yung legality sa marriage. Parang annulment na lang ito. Singlehood ka na ngayon. And now you are ready to fight for the things na matagal mo nang dapat ginawa. Okay?
in the area of what's affecting your current energy of the Ace of Cups. Ace of Cups ang naka-apekto sa bagong simula mo. Kaya gusto mo magsimula because dahil dito. May pumasok sa'yo, whether new job, new opportunity, ang kalinawan din ng isip, pwedeng ganun, Leo. Yung parang na-realize mo, mali pala na nagkasya ako sa maling pag-ibig o nagsakripisyo ako for someone na hindi pala deserving of my love and my affection and my service. Ngayon, ready ka na to start anew. May pumasok sa yung parang kalinawan ng isip at overflow yung emosyon na parang, okay, time na for my freedom. And ngayon, handa ka nang tumapak doon at hanapin yung para sa'yo. For some of you, meron sa inyong bagong trabaho. For some Leo, ito may bagong endeavor na papasok sa buhay mo. A brand new opportunity. Pwedeng ngayon approve na yung trabaho abroad, yung kaya yung call or tawag or email or talaga namang tatawag sa'yo magkasabi na ayan na, andyan na yung trabaho, meron mag-aalok sa'yo ng yung negosyo, new endeavor talaga na pagkakaabalahan mo. Pwedeng bagong posisyon to something else. Ngayon, uupo ka na lang and trying to tell yourself, yes, this is the brand new start I need para magkaroon ako ng sarili kong pera. Magkaroon ako ng sarili mong pagkakapirahan in the near future. Okay? Nakita ko dito, brand new start, brand new beginning. Ace of Cups being clarified by the Death card. Yes, change. Change is coming in your life. Itong papasok sa buhay mo this week, Leo. Bagong pagkakataon, pwedeng bagong negosyo, any new opportunity na darating sa'yo, ito yung chance mo para magkaroon ng bagong buhay, bagong pag-asa. Okay? Change is coming in your life. And this is something beautiful because magkakaroon ka ng bagong simula na maaasahan ng babago sa buhay mo. Congratulations, Leo. I'm seeing you very, very happy with this emotion cards. Napaka-emotional mo this week because hindi mo akalain na darating na yung pagbabago na kinakailangan para sa buhay mo because dati parang idea lang siya. Parang gusto ko magbago buhay ko, gusto ko magkaroon ng bagong job, gusto ko magkaroon ng ganito, ganyan. And then, yun, dumating siya at sobrang overwhelming ng feeling for you. Kaya parang naluluha ka, naiiyak ka, and parang handa kang gawin pero nakakatakot din siya at the same time. Pero now, I'm seeing you embracing the change. Especially, itong confirmation para sa'yo in the near future, you have the 8 of Wands. 8 of Wands is a card of right direction, right path. Patungo ka na sa katiwasayan ng buhay mo, especially sa pagpasok ng 6 of Swords here. Telling you na parang going ka na to calmer waters, peaceful life, maayos sa buhay, away from conflict, away from drama, away from pain and sorrow. Ito, talaga sabi ni God, mag-focus ka daw sa bagay yung talagang kapaki-pakinabang. Especially here, in your background, you have the 9 of Pentacles telling you, ito ay pagiging busy mo sa negosyo mo, busy mo sa trabahong solid, busy mo sa pagkakakitaan mo na alam mo magbibigay sa'yo ng maraming paggulong ng pera. Makakaipon ka, makakapag-provide ka sa family, ibibigay mo yung needs nila, and at the same time, bibigay mo yung mga pangangailangan mo. It's all about empowering yourself too. At nakita ko itong swak na swak ka sa negosyo o trabahong gagawin mo. And you're on the right path. Di naman focus na focus ka sa gagawin mo. And yung sobrang focus mo sa job o sa endeavor na ito, mag-overflow yung blessing. May share mo sa iba't ibang tao. Nakita ko talaga na parang I don't know, businesswoman or businessman na you can really provide for yourself na. Set ka na. You have your own money, your own life, buying things for yourself. Talagang luxury ito, hayahay. Talaga namang magandang buhay para sa'yo, no, Leo? 8 of Wands being clarified by the Knight of Cups. Yes. Someone, again, it's gonna offer you in the near future an offer of new job, an offer of parang, I don't know, I'm saying expansion. Parang someone's gonna offer you, uy, may binibentang bahay dyan. And ikaw parang, yun na magiging focus mo, yung bahay na bibilin. Kaya mag-iipon ka na mag-iipon at tatrabaho ka na magkatrabaho para maipon mo yung allotted money, makapaghulog ka para mabili yung bahay na yun. Someone will offer you a brand new beginning somewhere else because nakita nila yung pinaghirapan mo, yung expertise, yung experience, yung credentials mo parang lalago at lalaki, especially sa usaping trabaho at a career. So parang nakita ko dito, someone will see your potential. Someone will see your worth at i-offeran ka niya ng brand new beginning. In the near future, siguro ngayon, nakita ko dito independence mo. Parang you're having a single life, doing things on your own. Pero in the near future, sa mga taong Leo dyan na single, in the near future, you will meet that one. You will meet that guy or that person, that special one na mag-offer sa'yo ng love. Okay, Leo? For that very specific Leo ito and that will change the course of your life. Parang boom! Ito na yung direksyon ng buhay ko na may katuwang na ako. Meron akong tao magmamahal sa akin. Bagong level to ng buhay mo na hindi mo akalaing darating because this is a quick motion, Leo. Mabilis tong darating. So, this offer will come out of nowhere.
Okay, magugulat ka na lang nandiyan yung taong magmamahal sa'yo na magtatapat sa'yo ng pag-ibig. For some, magugulat ka na lang someone is offering you a job, offering you a brand new beginning na mas mataas pa sa kung anong meron ka ngayon. At talagang tatamasa ka ng pera. Okay, Leo? Napakaganda for you. Napakagandang near future na energy for you. Congratulations, okay? In the area of your challenge this week, Leo, you have the Queen of Swords. Challenge sa'yo ngayon, simulan na. Maging decisive. A clear vision of the future. Kailangan ngayon, kung may plano kang magsimula, may plano kang humakbang patungo sa something unknown, unfamiliar, at handa kang sumugal sa bagong bagay, kailangan daw ang iyong isa puso at isa isip ay yung malino na vision of the future. Tignan mo sa Queen of Swords here. Nakaupo siya sa bundok pero mas mataas pa siya sa clouds. Ibig sabihin, mas mataas siya doon sa confusion, mas mataas siya doon sa malabong mga bagay. Malinaw ang isip niya at alam niya ang patutunguhan niya, alam niya ang gagawin niya in the near future. Open siya na makita ay yung dako pa roon at gawin yung mga bagay na na-envision niya. At yun yung challenge mo this week, Leo. Clear mind, clear thinking, clear path, okay? Hindi pwedeng basa-basa ka lang hahakbang without calculated the risk, okay? Kailangan kalkulado ang kilos at magkaroon ka ng malinaw na tinutumbok, malinaw na plan o malinaw na tent pole or goals, okay? Kailangan also maging matapang ka daw. Be decisive, magkaroon ka ng paninindigan sa mga choices mo, and also magsalita ka, okay? Hindi mo makukuha ang isang bagay kung hindi mo iimikin, hindi mo i-approach, hindi ka makikipag-ugnayan, hindi ka makikipag-communicate. Now is the right time for you to say yes if you want, say no if you want. Kapag feeling mo na violate yung privacy o na-violate yung sarili, feeling mo yung boundaries ay nalalamangan o naapakan na, learn to say no to people, okay? Speak up for yourself. Kung alam mo hindi ito para sa'yo, kung alam mo na naapakan ka na o alam mo na parang, teka, unfair na to, tumayo ka sa sarili mong and defend yourself, okay? The Queen of Swords being clarified by the Hermit card. Yes, ngayon, like I've said, marami kang questions, marami mga bagay na gusto mong hanapin, gusto mong habulin. It's all about the satisfaction and fulfillment. Parang ngayon, kailangan mo daw hanapin yung life's purpose mo. Okay? For the next 10 years, ano yung balak gawin ni Leo? For the next 15 years, nasa na siya? May sarili na ba siyang bahay? Meron na ba siyang sarili niyang negosyo? Napatapos na ba niya yung mga anak niya? Have a clear plan, ha? Leo, yun yung challenge sa'yo. At yun nag-uugat sa'yo ng soul searching at saka wisdom. Dapat pahawakan mo yung mga bagay na disiplina mo o mga bagay na talaga namang searching the light. Okay? Hindi pwedeng ikaw mismo ay unaware ka sa gagawin mo. Kailangan malinaw daw sa'yo at maliwanag yung tatahakin mong daan. Okay, Leo? So that is your challenge for the week. In the area of your fortune, you have the 9 of Cups, a wish fulfillment. This week, abangan mo merong matutupad sa buhay mo. Probably ito yung offer o pera na darating. Talaga namang sobrang saya mo and you feel like, yes, thank you Lord, salamat naman, para makahinga ka na maluwag. I'm hearing a problem will be solved this week. Kung ano mo po yung kinakaharap mong problema ngayon, asahan mo this week masasolve na yan at makakahinga ka na maluwag, makaupo ka na ng maayos, walang stress, walang worry. May dagdag pera for some one of you, mababayaran ka na for a service na ginawa mo, or parang ito'y long overdue money na dapat matagal mo na nakuha pero ngayon siya darating, or a job that is so satisfying, or negosyo unti-unti nang umaayos. So this is all about your money, Leo, okay? Itong satisfaction na to ay tungkol sa iyong kaperahan. So congratulations. The 9 of Cups being clarified by the High Priestess. Yes, ngayon sabi ni Spirit Guides, pagkakatiwalaan mo daw this week ang tawag ng iyong damdamin, yung iyong intuition. Parang ngayon, kung hindi ako masaya sa isang bagay, hindi ko gagawin. Kung hindi fulfilling ito, hindi ko gagawin. Kung hindi ko nakikita yung halaga niya sa buhay ko, hindi ko gagawin to. Hindi ko papahintulutan sa buhay ko na maapektuhan ako o magulo ang buhay ko this time. Kung gaano kahalaga ang isang bagay, alam mo, maintindihan mo, maunawaan mo, ilalaban mo yon. Now, iisipin mo, fulfilling ba to? Satisfying ba to? Kontento ba ako dito? Kung hindi, I'm sorry, hindi ko yun gagawin. Ngayon, sabi ni Spirit Guides, magkakaroon ka ng enormous power and courage to say no to something. Hindi ka na mahihiya, hindi ka na panghihinaan ng loob na tumanggi o mag-reject ng mga bagay na alam mo hindi ka magiging maligaya. Ngayon, lahat ng gagawin mo, kailangan happy ka muna o kailangan fulfilling muna siya. Kasi kung hindi, alam ko bibitaw ka dyan, Leo. And ngayon, parang naghahanap ka talaga ng power na to try something new na magpapalakas sa'yo, na hindi ka na magkakasya sa mga panandalian o hindi ka na magkakasya sa mga pangayon lang. Kailangan pang matagalan. Kailangan fulfilling. Kailangan worthwhile ang mga bagay-bagay bago mo gawin. So ngayon, you have that powerful thinking and powerful notion sa puso mo na parang okay, gagawin ko to. Pag hindi, hindi. Pag ayoko.
Ngayon, malakas ang tawag ng damdamin sa'yo to do that, okay? In the area of your divine advice, you have the Four of Wands. Four of Wands, ang payo sa'yo ng spirit guides mo, continue focusing on the goal. Okay? Kahit mahirap, kahit nakapagod, kahit na feeling mo, daming aberya here and there, pero kung nakikita mo sa visions mo at tinatawag ng intuition mo with the parrot here, parang pinapakinggan mo yung tawag ng damdamin mo sa mga bagay na sisimulan mo. Because ngayon parang hindi ka lang puro trabaho, kailangan may satisfaction din. Parang feeling ko, kailangan masaya ka din. Ganon. Kailangan sabay sila. Kaligayahan and hard work. Nakikita ko yan sa'yo. And ngayon, with the Four of Wands here, sabi dito, habang binibuild mo yung financial stability mo, binibuild mo yung buhay mo, binibuild mo yung katiwasayan ng pamilya mo, ng bahay mo, dapat daw maligaya ka pa rin. Learn to laugh, have fun, have the humor, samahan mo, and celebrate small wins, okay? Celebrate every small wins, paabante, pataas. Okay, Leo? Kaakibat ng sipag at syaga ay kaligayahan din. So, enjoy things. Four of Wands being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, your hard work deserves celebration. Napakagandang payo from Spirit Guides. Your hard work, especially with Eight of Pentacles, lahat ng sipag, syaga, kawalan ng tulog, kawalan ng pahinga. Dapat celebrate mo lahat ng tagumpay mo sa kahit anong bagay na sinisimulan mo. Everything, every hard work deserves your celebration, deserve the pat in your back, and deserve yung parang kaligayahan at supporta from your family and friends. Ngayon, i-recognize mo daw lahat ng tagumpay mo. Okay, Leo? Napakagandang message sa'yo. Parang kasi binibigyan ka nito ng fuel to do more. Parang, okay, celebrate tayo, and then what's next? Ganyan. So parang paangat ng paangat, and then celebrate it with your core people. Okay? Ang yung outcome na napakaganda at napaka-interesting, pag-usapan natin later. But first, let's have additional messages from a divine. Ano yung karagdagan na lang mensahe para sa iyo dapat mong malaman this week? You have broken bridge, unsuccessful outcome to a problem. So, meron ka daw problem ngayon na kailangan tutukan kasi parang hindi pa siya tapos. Okay, hindi pa tapos yung isang problema, whether sa relationship o kaya sa trabaho. Parang kailangan daw buhisiin mo pa, hindi pa daw tapos. Huwag mo daw iwanan basta-basta, okay? Another message, you have hammock, taking a vacation physically or mentally. Ito na pagkakataon para magbakasyon ka panandalian. To walk away, like I've said here. Parang gusto mo talagang katahimikan muna and parang hinihiwalay mo ang sarili mo, going somewhere. So ngayon siguro kailangan talaga ng bakasyon sa'yo o kaya paglayo sa kanila para makapag-isip ka ng maayos because something is not yet done. So ngayon magpahinga ka muna para mahanap yung right decision, okay? Saka right approach. Another message, success. Oh, yung problem na yan at saka itong pahinga mo makakaroon ng successful outcome. Congratulations. Another message, you have weeping willow, family sorrow. O may problema daw sa pamilya ngayon. May problema ba ito ba tungkol sa mga unresolved problems? Daanan mo lang yan. Pagpahingahin mo, magkakaroon din yung solusyon. Okay? Another message, you have tower, solid foundation, success with effort. Yes, like I've said, kung dati parang hirap na hirap, ngayon parang magkakaroon ka na pagkakataon to rebuild your life, rebuild your house, rebuild your own tower of your success. Congratulations, Leo. Nasa path to tower of success. Napakaganda. Empowering month for you. Another message of Ram, a stubborn, aggressive person. Meron to tao sa buhay mo na very aggressive, masyadong agresibo at masyadong matigas ang ulo. Either your ex-husband or ex-lover or mga anak mo napakatigas ang ulo o kaya mga katrabaho o boss na parang ang hirap pakalmahin, ang hirap ma-please. Another message, you have yoke, feeling tied down and frustrated. Yes, ito ang mga taong sobrang tigas ang ulo na parang feeling mo wala ka na magawa para sa kanila, wala ka na magawa para ayusin pa yung ugali nila o approach sa kanila. Ngayon parang you don't know what to do with them. Another message, you have grasshopper, situations in the balance that requires careful handling. Like I've said, kailangan talaga ng balance sa buhay mo. At ito yung nag-require ng talagang delicate at matyagang pagkilos. Dapat parang cause and effect, dapat yung bawat step daw iniisip mo yung consequences para ma-approach mo siya ng maayos. Another message, you have 3, affairs with your family. So ngayon, parang patibayin mo daw ang iyong relasyon sa pamilya. Kailangan maayos na yung mga gusot, magkaroon na ng katiwasayan at magkaroon na ng harmony within the family. Another message, August, baka importante po sa inyo ang August or something that will happen to you, a milestone in August. So congratulations. Itong area na kailangan pag-focus on this whole week. Leo, you have friendship. I understand that a friend is in my life for a reason. Ngayon na pagkakataon para daw pagtibayan ng mga relasyon mo sa iyong mga kaibigan, connection sa trabaho, connection sa negosyo, at yung mga connection na yan na magiging solid foundation mo in the pursuit of your money. Kailangan mo ng ibang tao in order for you to succeed also, Leo. So connections, people that will guide you, support you, and help you to fulfill your dreams. Okay? So pag-usapan natin na yung mystery outcome, 1, 2, 3, you have Knight of Pentacles. Wow, everything now is taking action.
May progress ako nakikita. Progress, pagsulong, pag-andar. Your plans are parang gagana yung mga plano mo at merong patutunguhan. Nakita ko dito, ang tagal mo nag-prepare, ang tagal mo naghanda, ang tagal mo pinag-isipan yung gagawin mo. At ito, hahakbang ka na, aandar na. At nakita ko yung paglago. Ngayon parang ready ka na to accept new job, to open up that negosyo, o magsimula ng sarili mong buhay on your own. Handa ka nang umandar palayo sa kanila at simulan na yung mga bagay na matagal mong kinaligtaan, matagal mong pinabayaan. Ngayon, aabante ka na using everything that you got, using your experience, using your passion, using your own money, and using your dreams forward. Handa ka na talagang lumaban sa buhay. This time, Leo, on your own. So congratulations. Knight of Pentacles being clarified by the Justice card. Woo! Dalawang beses lumabas ang Justice na talaga naman. Ngayon, dala-dala mo yung hustisya in your life. Lahat ng pinagkait, lahat ng mga unfair before, ngayon parang maitatama na siya. And ngayon, sabi ng Spirit Guides na in every step, be careful pa rin, Leo, ha? Be careful. Dapat pinag-iisipang mabuti, hindi basta kilos lang ng kilos o gawa lang ng gawa, spend lang ng spend, ipon lang ng ipon, o bili lang ng bili. Dapat pinag-iisipan because this is a action-reaction card. Sabihin, every action mo may consequences, may domino effect for you and your family and your loved ones. So make sure. And also, may epekto rin to sa career mo o sa path mo moving forward. Kaya, mahalaga pa rin ang matyaga, matino, dahang-dahang pagkaplano. Everything now is steady moving forward, okay? Everything now is working in your favor, kaya relax ka lang, steady ka lang, and enjoy the fruit of your labor, enjoy your freedom, enjoy your independence, and enjoy your own money. Wow, Leo, napaka-empowering at mapagpalayang reading ito for you. Yan po ang yung June 9 to 15 reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below, and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo. This has been James for James Sario PH. God bless everybody.